mukhang naduduwag na itong kampo ni Marcos Jr. Hindi ko alam kung kasama ito sa grand drama, pero hindi na kasi nila papayagan na magisa ulit ng kapatid ni Bongbong Marcos ang mga nagsipag-attend noong pahiring ni Amy. Investigasyon para sa pagbitbit at illegal, yung pagkidnap kay PRRD, no? Illegal na pagkuha kay PRRD dito sa Pilipinas. Saan ka naman nakakita isosurrender ang isang Pilipino sa ibang bansa, right? Sabi nga po ng iba, kung ang Amerikano, kung ang isang kano nagkasala sa Pilipinas, pero nakatakas na at umuwi na nakabalik na ng Amerika, at dito gustong ilitis ng Pilipinas, halimbawa yung kano ay nakapatay, katulad kay Jennifer Laude. Jennifer Laude, was it Jennifer Laude? Kaya lang si Pemberton nakulong sa Pilipinas eh. Halimbawa, ganun nga, may isang kano na gumawa ng karumal-dumal na krimen sa Pilipinas pero nakatakas. Ngayon, during investigation, gusto ng Pilipinas ibalik dito si kung sino man yung kano ng gahasa at lilitisin sa Pilipinas kasi nag-commit siya dito ng crime. Hindi po ibibigay ng Amerika ang kanilang citizen sa Pilipinas para litisin. Ay nando na nga sa kanila eh. Bakit ginawa yan ng Pilipinas sa ating dati pang Pangulo? Okay, eto po yung sulat ng kampo ni Marcos Jr. or ng kanyang executive secretary na si Lucas Bersamin sa opisina ng Senado. Okay? Na pinamumunuan ni Escudero at pamumunuan ni Amy ang investigasyon ng illegal na Alam niyo, drama lang talaga yun eh. Hindi pinapayagan, kaya rin siguro si Amy marami siyang mabibenefit sa kanyang paimbestigasyon. Dahil una, magiging bida siya sa paningin ng mga Duterte supporters, no? Kasi si Amy ngayon nalalaglag sa survey ng mga tumatakbong senador eh. Wala na yata siya sa 12, dumagapak siya. Nasira ang kanyang kandidasi dahil sa ginawa ng kanyang kapatid. So kapag nagpa-imbestiga siya, minura-mura niya or binunganga at pinagtaasan niya ng boses sina Tory, sina Boying, sina John Vic at sino-sino pang mga a-attend doon, 'di ba? Ang tingin ng marami ay ang galing-galing ni Amy, ay si Amy kakampi natin. Another thing, maiiwas ni Amy Marcos ang kanyang kapatid as the most guilty. Kasi ang palalabas ni Amy dito, ang guilty ay yung sina Remulla, sina Torre. Right? Yun yung mga yun. Maybe yung AFP. Baka nga kung talagang mapipressure si Amy, ang lalabas na most guilty, si babaeng ahas. Sa tingin natin, yun naman talaga ang guilty. Sa tingin natin, walang kakayahan si Ngiwi Jr. na magmando na ipadampot ang ating dating Pangulo. So malamang trabaho ito ng babaeng ahas. Right? Baka pa matuwa kami, Mangga, kung sa mga Senate investigation mo, mapabalik mo si PRRD sa Pilipinas at lumabas kung sino ang most guilty. Kung hindi ang kapatid mo, malamang yung malaki ang tiyan na palaka na mahilig magpa-edit ng picture. So, nakalagay dito, ina-address kay Amy Marcos, kay Chis Escudero, no? Basahin natin ng very light. In the hearing held by the Senate Committee on Foreign Relations on the 20th of March 2025, officials from various government agencies dutifully attended the same, sincerely answered all the questions to the best of their knowledge, and candidly provided all information elicited by the Senate committee members. Given the extensive disclosures made, may mga na-disclose silang impormasyon, we believe that the further participation may no longer be necessary at this time. Magpapatawag ulit ng panibagong hearing si Amy, and hindi na daw kinakailangan ang participation ng mga pinatawag nung nakaraan dahil naka-recess ang Senate pero bigla ang nakapagpatawag si Amy Marcos ng Senate hearing. And prepared and well documented, no? Yung mga videos na kinakailangan, mga recorded videos, mga hidden footages ng pagyayaw-yaw ni Tory doon sa Villamor kay PRRD na i-present sa Senate. Ready si Amy, di ba? Ang galing. We believe that all matters not covered by executive privilege
have already been extensively discussed. Moreover, as the Senate is aware, there are 4 petitions filed. So magsasubjudice kasi lalabag sila sa subjudice rule kapag kasi may mga na-file ng kaso laban sa mga sa sa mga taong inimbita ni Amy. In light of those considerations, we must respectfully decline. Decline na nila, magre-refuse silang umattend. The invitation to attend the hearing, nevertheless, will remain available to extend our full cooperation through other appropriate channels. Should there be any further clarifications required, baka ang gusto nilang mangyari, umattend na lang via Zoom meeting or video call. Pwede silang mag-decline sa offer, pero ang mga vloggers, ang mga DDS supporters, kapag hindi umattend, isa-cite in contempt. Yan ang plano. Ang hindi aattend ngayong April 8, mga kababayan ng mga vloggers, sa susunod na committee hearing ng TRICOM dyan sa Kamara, ay ipakukulong ng Kamara de Representante. Yung mga a-attend po sa April 8, mag-ingat kayo kasi nararamdaman namin na merong ipako-contempt sa inyo. Walang choice ang mga DDS vloggers and DDS personalities. Umattend ka, nasa risk na i-contempt ka. Hindi ka umattend, mako-contempt ka pa rin. Walang karapatang mag-decline ang mga DDS personalities and DDS vloggers, pero itong mga opisyalis na pinatawag ni Amy, ide-decline nila. Ang galing. Ngayon, itong si Claire Castro, itong spokesperson na butangera ng Malacanang, ano ang sabi niya dito? Katulad ng sinabi natin kahapon, sinabi niya, noong mga nakaraang araw, hindi pipigilin ng Pangulo ang mga cabinet members o secretaries kung sila ay ipapatawag. Hindi raw pipigilin ni Marcos Jr. Tapos biglang nag-release ng statement itong si Bersamin na magde-decline kami, ayaw naming umattend sa next hearing. Sa address po yan, April 3, ang pagkakaalam ko. Alright? Sa April 3, anong araw yon? Huwebes. At dapat naman natugunan kung ano ang mga katanungang ibibigay sa... Alam nyo yung spokesperson ng Kamangyang na si Claire Castro, yung butangera, at saka itong si Bersamin, hindi sila nagkakasundo, mga kababayan. Ano ba yun? Iba ang statement ni Claire Castrong bungangera at iba rin yung official statement ni Bersamin as Executive Secretary ni Marcos Jr. Ano nangyayari sa palasyo? Wala ba sila sa iisang GC or group chat? Iba ang sinasabi nung PCO Undersecretary na si Claire Castro, iba yung sinasabi ng Executive Secretary. Wala ba silang mga cabinet meeting, mga kababayan? Hindi ba wala bang meeting na nagtatrabaho ba si Marcos Jr.? Bakit ang kanyang mga appointees, iba't iba ang mga statements? Kumbaga, bahala ka dyan, bahala ka. Go. Ano pinagkakabalahan? Kung hindi siya nagtatrabaho, sa bagay, hindi naman mukhang pagod na pagod si Marcos Jr., right? Manas ang mukha niya, namamaga siya. Yun ay dahil sa tingin natin, may mga iniinda siya sa katawan. Habol na nga lagi yung hininga. Wala na ngang energy, di na nga natin alam kung paano pa nagkaka-energy yung isang yun. Right? Uy ha, nga pala ha, mukhang isasabak nila tayo sa hindi maganda. Mukhang papalag ang Pilipinas. Papayag ba kayo mga kababayan? Papalag ang Pilipinas? Makikisawsaw ang Pilipinas pag nagkainitan ang Taiwan? May tension ngayon sa Taiwan and China. Napipinto yung tension ng dalawa. Papalag daw ang Pilipinas. Bakit tayo makikisali? Ang mga NPA nga sa Pilipinas, hindi pa nila nasusugpo, lumalakas pa nga, tapos makikisali ka sa gulo ng iba. Nasa tama pa bang pag-iisip? And ano ang kinakatakot nila kung a-attend sila sa hearing ni Amy? Na meron na naman, na madudulas na naman sila? Hindi nga sila kinontempt ni Amy kahit na halatang nagsisinungaling. Ano ang ikinakatakot ng Marcos administration? Feeling ko baka 'di ba?
Kasi ang isda nahuhuli sa bibig eh. Baka may mabanggit na ikabubulgar. At sa susunod kayang hearing ni Amy Marcos, mabuking kaya na kapatid niya ang utak sa pagpapadala kay PRRD sa dahig? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.